Ang Cavinti, Laguna ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga mahilig sa camping dahil sa dami ng magagandang campsite na pwedeng mapagpilian. Ilang beses na rin ako nakapag-camping dito, pero sa bawat pagbabalik ay may bago pa rin karanasang naghihintay. Sa videong ito, samahan nyo kami sa isa na namang motorcycle adventure kasama ang mga tropa. Tatahakin natin ang mga paakyat, paliko-likong kalsada at maging ang ilang bahagi ng rough road. Pero sulit na sulit ang biyahe dahil sa mga nakamamanghang tanawin na sasalubong sa atin sa daan. Bago tayo makarating sa campsite, kailangan muna nating tumawid sa lawa gamit ang balsa. Isang kakaibang karanasan na dagdag saya sa adventure. Pagdating sa campsite, bubungad sa atin ang isang malinis, tahimik at mayapang lugar na napapalibutan ng mga puno. Presko ang hangin, nakaka-relax ang paligid at may magandang tanawin ng lawa kung saan maaari ka ring maligo at mag-enjoy sa kalikasan. Kaya huwag na natin patagalin pa, ihanda ang inyong sarili para sa isa na namang camping adventure habang tuklasin natin ang ganda ng Caliraya Nature Camp sa Cavinti, Laguna. Good morning mga kapatid, sana naman panibagong araw at isang panibagong adventure na naman. At ngayon ay nandito tayo sa may kahabaan ng Ortigas Extension. Kasama natin si Otep, Tep, si John Ray, saka si Lou. For today's video ay gagala tayo, magmo-moto camping tayo sa may bandang Cavinti, Laguna. Ang estimated time namin from Pasig around 2 hours, pero bago tayo pumunta ng campsite, stop over muna tayo sa may palengke na sa bandang Laguna na para mamili muna kami ng mga kakainin natin during camping. Kaya tara mga kapatid, biyahe na tayo. Let's go! Time check muna tayo mga kapatid, 7 AM at mainit. Kahit wala kang ginagawa, pagpapawisan ka. Kaya napili talaga namin tong Cavinti, Laguna kasi sabi sa mga reviews ay malamig. Kasi mapuno siya, tapos mapuno. Marami rin yung mga cyclist ngayon kasi weekend. Saturday, mga aakyat yan ng Antipolo. Approaching SM East. Malapit na tayo sa boundary ng Rizal saka Pasig. Stopover pala muna kami kagad sa may Sea Oil or Uni Oil. Uni Oil pala para magpagas yung mga kasama natin. Stop muna tayo rito at magpapagas muna. Stop tayo rito sa pinakamahal na lugar sa Pilipinas, ang gasolinahan. Tapos na tayo magpagas mga kapatid at diretso na tayo ng adventure. Bali ang stopover namin sa may Pililla Rizal na. Magkakape muna tayo ron at stop tayo doon sa may magandang view ng mga kabundukan. Kaya ano pang hinintay natin? Let's go! Dito na tayo sa may Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Finally, bumulis-bulis na rin ang takbuhan namin. Kanina kasi bandang Antipolo medyo matraffic at maraming tricycle, pero dito sa part na to, alam ko Teresa na to Pamorong, medyo maluwag na at medyo lumalamig na yung hangin kahit paano. Papasok na tayo ng Pililla Rizal.
Kaliwa na tayo rito. Pataas ng windmill. Papunta ng windmill. Tapos dire-diretso na to. Tagos ng Mabitak, Laguna na. Tatawirin natin tong bundok na Pililya saka ng Laguna. Stop over muna tayo rito at hintayin natin sila John Ray at saka si Otep. Kasama ko sa likod si Lou. At sarado yata ang tindahan dito. Wala tayong pag-i-stopan dito mga kapatid, at sarado ang tindahan. Doon na lang tayo sa may unahan. Eto, may mga tindahan pa naman dito ng iba. Tapos na tayo magpahinga rito. Nagkape lang, tapos konting kwentuhan. At ngayon ay didiretso na tayo hanggang sa may Fami, sa may palengke nila ron. Mamalengke lang muna tayo ng ating mga dadalhin sa may campsite. As per Google Map, nasa 1 oras na lang ang biyahe natin going to campsite. Kaya tara, let's go. Mabitak, Laguna na tayo mga kapatid. At medyo ingat lang dito sa part na to ng kalsada kasi maraming lubak-lubak dito. Matapos ang paakyat at palikong daan sa Pililya at Mabitak, bumungad sa amin ang malalawak na palayan at mahabang kalsadang napakasarap baybayin. Tapos na tayo mamalengke at nabili na natin ang lahat ng ating mga kailangan. Bumili tayo ng mga gulay, isda at ano-ano pa. Ngayon ay babiyahe na tayo papunta ng campsite, diretso na to. As per Google Maps, meron tayong 49 or 50 minutes papunta sa may Caliraya Nature Camp. Grabe ang init dito mga kapatid. Sana doon sa campsite magkaroon naman tayo ng malamig na hangin. Kaya tara, simulan na ulit natin ang ating adventure. Let's go. Kakaliwa na tayo 700 meters. Ang palatandaan natin yung Sea Oil, pero hindi tayo dyan pinapadaan ng owner ng campsite kasi masyado raw matarik. Kaya baybayin lang daw namin dire-diretso, tas pag may nakita kaming Petron, doon daw kami kakaliwa. Na-check na rin naman namin yung sa Google Maps kung saan yung sinasabi ng owner. Kaya sundin na lang natin kung ano yung sinasabi ng owner kasi mas alam nila yan. Let's go. Ayan yung Sea Oil. Diyan tayo kakaliwa, pero hindi nga tayo dyan dadaan at matarik ang kalsada. Dito tayo sa medyo konti lang. Ito na yung Petron. Ito na ang daan na binabaybay namin. Pataas siya mga kapatid. At medyo may mga sharp curve. Kaya kailangan talaga doble ingat tayo sa mga gantong klase ng kalsada. Pero maliwala siya kasi puro puno. Hindi na ganun kainit yung singaw ng hangin. Nasa taas na kami, pero hindi ko pa alam kung eto pa yung pinaka mataas na parte na itong
kalsada na dinadaanan namin. Dito sa kaliwa, tanaw mo na yung Laguna Lake. Nakakatuwa lang yung daan kasi mapuno, malilim. Pero syempre, since paahon siya, kailangan natin samahan ng dagdag na pag-iingat. Isang adventure na naman ang gagawin natin pagkatapos ng adventure sa Pulillo. Dito naman tayo sa lake ng Caliraya. So far, sementado pa naman yung mga dinadaanan namin. Ay, sarap! Barangay San Antonio. Grabe, ang ganda oh. Open, open na open. Ayun na ang rough road. Hinay-hinay lang tayo rito mga kapatid. At may rough road na tayong may experience. Dahan-dahan lang. Tapos may pababa ulit. Opya, ayan na. All goods. Buti na lang tuyo yung mga lupa kasi kung halimbawang umulan parang mahirapan tayo rito. Malambot kasi itong mga gantong lupa eh. Buti na lang tuyo. Eh no, may lake na sa kanan no. Alright, dito na tayo sa may Caliraya Nature Camp. Napakagandang pagmasdan oh. Ayan oh. Panalo oh. Panalo. Ito ang madadaanan nyo going to Caliraya Nature Camp. Dito na tayo sa may parking area ng Caliraya Nature Camp. Tatawagan ko lang muna yung contact natin para malaman natin kung ano ba yung gagawin natin. At ipapark na rin natin ng maayos ang ating mga motor. Let's go! Okay, at nandito na tayo sa may balsa. Pagod yan. Init. Mainit lang pero masaya naman ang adventure oh. Dito lang yung parking area nila. Diyan. Tapos tatawid lang tayo ng balsa papunta sa may campsite. Ito lang siya. Ayan lang. Tapos hihilahin lang. Ganito lang oh. Hila-hila ka lang. Ganyan. Galing ah.
nandito na tayo sa may Caliraya Nature Camp. Tapos dito kami sa may bandang taas pumuesto. At nga pala nakapag-setup na rin kami. Nakapag-setup na rin kami ng aming mga tent. Bali 2 tent lang naman kami rito. Isa kay John Ray, tapos isa yung sa akin. Tapos dito sa gitna, ito yung magiging tambayan namin. Ay, ang lakas ng hangin, ang sarap. Ito yung magiging tambayan namin. Dito tayo magluluto, mag-aayos ng kung ano-ano at magkikwentuhan. Mga papi. Time check muna tayo, 12 ng tanghali na at mag-aasikaso na muna kami ng aming kakainin. Puro ihaw na bangus, saka tuna, tapos maggugulay lang kami. Magigisa lang kami ng gulay. Tapos ito yung view sa camp spot namin na pinili. Ayan na yung lake, Caliraya Lake. Pwede raw maligo dyan. Mababaw lang daw dyan. Pero mamaya na kami maliligo. Ngayon ang gagawin muna namin is magpe-prepare kami ng aming pagkain. Prepare na tayo ng ating lulutuin. Pumili na kami ng naka-mix na parang mixed vegetables lang. Parang style chop suey. Gagawin natin, gisa lang. Tapos magba-barbecue tayo ng tuna. Ito, tuna to eh. Yan. Saka, etong bangus. Pinaboneless na natin. Tapos lalagyan natin ng palaman na kamatis, sibuyas. Para masarap ang ating inihaw na bangus. Prepare lang tayo. Ito na yung bangus natin. Since nakalimutan nating bumili ng foil, ang gagawin na lang namin, iahawin namin to ng ganito. Tapos itatoppings na lang namin to, igigisa ko na to. Tapos pagka naiyaw na, saka natin itatoppings dito sa buong bangus. Para-paraan lang. Ito naman yung tuna natin. Lalagyan lang natin to ng patis, kalamansi, saka paminta. Tapos iihawin din natin. Dami nating ulam, no? Mas masarap kumain pag nasa camping ka. Pag nasa campsite. Nakakagutom, nakakagana. Tapos nasa nature ka. Kaya panalo talaga. Magluluto na tayo ng ating gulay. Tapos ito yung inihaw natin na Bang bang. bangus. Ang ating master ihaw boy. Si Ninong Rice nagbabalik. At eto na nga, at naluto na ang aming mga ulam. Ang ating ulam number 1 na nilalangaw. Tuna. Inihaw na tuna. At meron din tayong ginisang gulay na nilagyan natin ng pugo. At sandamukal na kanin. At saka bangus. Boneless pala to. Ano? Boneless pala. Sige nga. Boneless pala to, no? Ito ang ulam natin ngayon. Puro isda tayo. Tapos gulay. Kaya ano pang hinintay natin? Kainan na! Kain na tayo! Busog at nakapagpahinga na, kaya nagpakaisip bata muna kami at nag-enjoy sa simpleng kasiyahan. Naging ba? Ayun, sarap. Kami yan! Woo! Yan, ganyan. Lambitin naman ako muna. Kaya. Kaya. Pinagpawisan kami sa ginawa naming kalokohan ah. Ako lang nag-enjoy. Ayun oh, enjoy. Meron din sila mga accommodation dito, yung mga kubo-kubo. Ayun oh.
Pero kami, tent lang tayo. Linaw rin ng tubig eh, oh. Lupa lang kasi talaga siya, kaya Ayun nga, oh. Kaya- Nakatayin isang sabi niya. kaya kulay brown. Oy, what's up? Where are you? Yun, oh. Yun, oh, ngayon lang uli. Ngayon lang uli. Minsan, kailangan din nating huminto sandali at magpahinga. Simpleng tambay sa lawa, kasama ang mga kaibigan, sapat na para mabawasan ang pagod at maibalik ang sigla. Sa gitna ng trabaho at mga responsibilidad, mahalaga rin ang mga ganitong sandali. Marami mga campsite dito, oh. Nakapalibot, oh. Ayun, oh. Tapos napakalinis nung tubig. Dulas yung pa ako sa loob. Medyo madulas lang yung mga lupa-lupa, pero all goods. Yung pa ako sa ilalim. Dito naman tayo sa may loob na nung mismong campsite, sa may taas na part niya. Pakita namin sa inyo yung CR nila. Ayan ang kanilang CR at ang model nila si John Ray. What's up mga kapapi? Ayan lang, simpleng CR lang pero malinis naman at malakas ang tubig. Tapos ito naman yung ihawan nila. Tapos meron ding lababo. Pwedeng gamitin. Tapos meron din namang lababong mas malapit dun sa may pwesto namin. Pero pag dito ka kasi sa may gitna, mas malapit ka rito sa CR. Pero may CR din naman dun sa kabilang part. Yan sila. Tara, balik tayo sa may spot natin. Pero eto, ayan. Tapos dito ito yung bahay ni Kuya Caretaker, si Kuya Gab. Sikat na to eh. Si Kuya Gab, pagka may mga kailangan kayo rito, siya lang tawagin nyo. Sige sir, thank you. Ito yung setup namin, tent lang. Tapos ayun yung view natin. Huwag nyo nang pansinin yung mga sinampay namin ha. Kasi nagpapatuyo pa kami ng damit eh. Anyway mga kapatid, eto, pahinga muna tayo. Kwentuhan, tambay. Namnamin namin yung fresh air dito. Tapos, kung ano lang maisipan. Ganito naman talaga sa camping mga kapatid. Kung ano lang mapagkwentuhan. Kumbaga, ito yung time na banding lang, walang iisiping trabaho. Tapos, ipapahinga lang natin yung mga sarili natin. Para pagdating ng pasokan na ulit, parang refresh na tayo. Ito na yung ginagawa namin para kahit paano hindi tayo ma-burnout sa mga trabaho natin, lalo na to. Uy, Ayan. damay ako dyan. Dito kami nakatambay muna sa may isa sa kubo na nirerentahan nila. Sabi naman nung caretaker, pwede naman kami tumambay rito since wala namang magre-rent. At ito yung view from the kubo. Napakaangas ng view nila rito mga kapatid, nature. Ayan si John Ray, si Lou. Hindi yan kasama sa nature ha. Tapos si Ninong Rice. Ninong Rice, ano ba yung gagawin mo dyan? Ngayon, gagawa tayo ng itlog ni, kwek-kwek ni Hulk at kwek-kwek ni Barney. Bakit tinawag na kwek-kwek ni Hulk sa ni kwek-kwek ni Barney? Kasi meron tayong kulay ni Hulk at kulay ni Barney. Siyempre, iba tayo. Hindi tayo yung normal na orange. Hindi ka normal na tao. Ibahin natin para tikman mo yung kwek-kwek nila. Yan. Tulungan natin si Ninong Rice. Open lang natin tong stove natin. Ito lang muna yung gagawin namin dito, palipas ng oras. Tapos, naisipan namin na gumawa ng ating merienda. At ang merienda natin ngayon ay naisip ni Ninong Rice. Gagawa tayo ng kwek-kwek, pero ibang kulay. Ayan na yung kwek-kwek ni Hulk by Ninong Rice. Dito nyo lang makikita yan mga kapatid.
Kulay green na kwek-kwek. Si Hulko. Tuwa sa Ano kalokohan, no? Kwek-kwek, kulay green. Aray ko. Ito naman ang next na iluluto ni Ninong Rice. Ang kwek-kwek ni Barney. I love you. You love me. Tutuin natin. Kwek-kwek mo. Kwek-kwek. Ube flavor. Ito na ang kwek-kwek na may ube flavor. At ito na, luto na ang itlog ni Barney at itlog ni Hope. Itlog ni Thanos yan. Ang sarap. Itlog ni Thanos. Sabi mo. O, halika, tikman mo dito yung itlog ni Tano. Tingnan. Oh, bilis na, halika dito. Kaya, ikaw muna. Sige na, perfect bite nga eh. Ikaw mo. Halika na. Ikaw na. Ayun mo na. Itlog ni Thanos. Nasang power stone. Tingnan natin. Titikman ko yung ano, yung itlog ni Itlog ni Lantern. ni Hulk. Kulay green, di ba? Kitang-kita, oh. Lasang ano, gamma. Gamma radiation. Sheesh! Laki ba ng itlog ni Hawk? Siya! Kakain muna kami rito at maglolokohan kami. Ito lang talaga yung gagawin namin dito, maglolokohan. Kain na rin kayo mga kapatid kung nanonood kayo at nagsisiesta kayo, pahinga, o kaya merienda. Try Gumawa ng itlog ng Avengers. nyo gumawa ng kwek-kwek. Ibahin nyo naman yung kulay kasi kami, nakagawa na kami ng kulay Barney at kulay Hulk. Gandang hapon mga kapatid. At ito ang view natin ngayon. Wala nang init. Medyo naka-idlip tayo kanina. Doon sa may kubo. And nagising lang tayo. Tapos ito na yung nakita nating view. Wala nang init dito sa may tambayan dito. At medyo lumalamig na ang hangin. Mahangin dito mga kapatid kaya hindi ako nakapag drone shot kanina. Baka bukas na lang ng umaga. Ito na ang view natin dito. Wala nang sikat ng araw. At mahangin pa rin. Balik tayo dun sa may spot natin. Doon naman tayo pumesto. Ito yung spot natin. Tambayan natin. Refreshing. Nakaligo, no? Sarap, man. Mamaya naman tayo naman ang maliligo. Kasi, Ito na si Ninong Rice. Nag-start na siyang magluto ng kanyang liempo. Signature liempo ni Ninong Rice yan. Kada aalis kami, gagala kami, mag-outing. Siya lagi yung nagtitimpla ng aming siyempre, liempo. masa-masa. Habang nagluluto si Ninong Rice ng kanyang liempo ay ligo muna tayo para dire-diretso na tayo mamaya. Katatapos lang natin maligo, sila John Ray sa si Lou, tapos na rin si Ninong Rice na lang pagkatapos niyang magluto ng inihaw na liempo. Pahinga lang muna tayo saglit. Time check, 6 PM na at
palubog na rin ang haring araw at medyo lumalamig na. Yes. Kaya kape muna tayo. After mag-ihaw ni Ninong Rice, luto naman tayo ng gulay para tapos na tayo mag-prepare ng ating dinner. Tapos maglilibot-libot daw kami rito eh. Kasi si Ninong Rice mahilig sa multo. Ikot-ikot kami rito mamaya. Pero maliit lang din. Maliit lang, no? Yes. Maliit lang yung campsite. Pero ang maganda kasi rito, talagang kailangan mo magpa-reserve para hindi talaga totally crowded. Maganda siya. Presko. Sariwa yung hangin dito. Kahit paulit-ulit ko na sinasabi ang sariwang hangin. Sariwa naman kasi talaga. Kaya ako naghahanap kayo ng campsite na nature na may lake. Tapos hindi crowded. Tahimik. Pwede kayong maligo sa may lake mismo. Kung hindi naman kayo marunong lumangoy, meron silang pinaparentahan na life jacket, tapos meron ding salbabida. Pwede rin kayong mag-rent ng kayak or yung balsa nila. Tapos doon kayo sa may malalim. Bukas, yun yung activity na gagawin namin. Pero sa ngayon, nagpahinga lang kami. Siesta lang. Tapos kain. Ninanamnam lang namin yung kapaligiran. Napakasarap talaga kapag nandito tayo sa nature. Nababawasan yung stress natin sa Manila. Kape muna tayo mga kapatid. Ito na tayo mga kapatid at gabi na Ito yung dinner natin. Liempo. Liempo ni Ninong Rice. Saka nagisa lang tayo ng gulay. Ito yung dinner natin for today. Kami ni John Ray, papak na lang tayo. Tapos may tira pang kanin kaya hindi na kami nagsayang. Kaya tara mga kapatid at kain na muna tayo para makapag-socials na kami after. Tikman natin tong liempo. Tapos meron pang tirang tuna konti. Kanina kalahati pa tong tuna na to eh. Habang nagkikwentuhan kami, ayun, nadali. Yan. Tapos, kuha tayo ng gulay. Yun, no? Kain. Kuha natin tong gulay. Yan, si Lu. Isang kagat mo na dyan, Lu. Yun, kamusta lasa? Sarap mo. Sarap mo. Ninong Rice. Ang pait ng ampalaya. Ay, kanina kutsara. Magulat ka kapag matamis yung ampalaya. Si Ninong Rice. Kita ka ba? Sarap. Sarap. Yung dalawa. Sarap. Ang sarap. Sarap. Tayo po. Tapos na tayong kumain at kwentuhan lang muna kami rito. Tapos, try namin gumala dito sa campsite. Ewan ko kung may ipapakita kami kasi sobrang dilim dito. May mga ilaw-ilaw naman na solar sa mga ibang part. Pero, gustong gumala ni Ninong Rice eh. Kaya pagbibigyan natin. Alright. Ito yung dadaanan namin. Hindi kasi siya totally nakaseparate na island. Connected pa rin siya sa mainland mismo, pero magubat na. Hindi kayang daanan ng mga sasakyan. Kaya dito namin ito try kung ano itsura na ito sa gabi. Ito ang grupo. Alam niyo ba yan mga kapatid, yung puno na yan? May nakayakap po. Puno yan. Ano masabi mo dyan, Ninong Rice? Parang may dalawang magkayakap na katawan.
Ano? Ang masabi niyo sa ginagawa natin? Sus Mio, Marimar. Ito, Biktima lang ako. biktima. Nasaan ka nung gabing nangyari ang krimen? Wala, biktima lang ako, ya. Ayun na mga kapatid, malapit na kami rito sa may puno. Yung sinasabi ni Ninong Rice na parang ano, Oo, para magkayakap. magkayakap. Oo. Uy, Ano ba yun? ano yun? Sapot? Ha? Ano sapot to? Yan! Minumulto ka na! Akala ko mga kapatid kung ano na nangyayari. Ito wala. Sapot to? Ayan o, Sige, tibay ah. ang tibay niya. Pwede siyang... One is five. Sino kaya gumawa ng sapot na to? Si Gagamba. Yun. Ito na ulit kami sa may campsite namin sa aming tambayan. At tapos na ang ating pag-iikot. At wala naman kaming naipakitang maganda. At ayun na nga mga kapatid. Ang walang kakwenta-kwentang paglalakbay namin dun sa may dulong side ng campsite. Walang napala. Ang napala lang namin, Hiningal. hiningal. Pero in fairness mga kapatid dito, sobrang lakas ng hangin at malamig na siya. Kaya for sure, masarap ang ating tulog maya-maya. Medyo nag-iba na yung ihip ng hangin dito mga kapatid since maulan na sa Manila. Dito parang paparating na. At sobrang lakas na nung hangin. Tapos medyo maambon-ambon na. Let's see kung ano yung magiging weather dito sa buong Magdamag. Kaya antabay lang muna kami rito. Balikan ko kayo bukas at i-update ko kayo sa mga kaganapan na pwedeng mangyari. Sana naman ay maging okay ang weather dito kahit paano. Ay, good morning mga kapatid. Isang malamig na umaga sa inyo. Grabe yung ulan kagabi sa kayong hangin. Pagising-gising kami. Pero ngayon, wala nang ambon, wala nang ulan. Pero malamig. Yan Ray, good morning. Good morning guys. Mga kapapi. At yan, oh, basa pa yung ano namin, yung mga bubong. At nandito sa likod natin yung araw. Ito yung mga oras na ang sarap magkape. Kaya pakulo na tayo ng tubig. Yan ang ating kape na may, ano ba tawag dyan? Na may tableya. Kape muna tayo. Malamig. After namin magkape ay nag-prepare na kami ng breakfast. Nagluto kami ng beef tapa at after nito ay nagluto rin kami ng tuyo. Hindi ko na naipakita sa inyo, nagluto rin kami ng scrambled egg saka nag-fried rice din kami. Tapos na tayong magluto. At naubusan tayo ng butane. Kaya nagluto na lang ulit tayo sa kahoy. Ito yung mga niluto namin kanina. Yung tortang itlog, tuyo, saka tapa. Tapos ininit lang namin yung gulay. May tira pa tayong isang liempo. Tapos nag-garlic rice na rin tayo. Tapos suka. Ang problema, walang Sile. Kawawa Eh. kayo, te. ito yung buong camping namin na hindi kami nakapagsili. Pero anyway, mga kapatid, eto. Good morning ulit sa inyo at magbe-breakfast muna kami. Kaya kung napapanood nyo to at kumakain kayo, tara, sabayan nyo kami ng pagkain habang nanonood sa aming munting video. Kain na! Kain. Tuyo. Tapos, tapa.
Ano? Tapos, itlog. Kain. First bite. Ito. Solve. Tapos na tayong magbihis. Nakaligo na rin kami at hindi ko na naipakita sa inyo na nagbaklas na kami ng aming mga camping gears at maayos na rin yung mga ginamit namin. At nandito tayo ngayon, nakatambay kami rito sa isa sa mga kubo nila na may overlooking view ng Caliraya Lake. Yung stay namin dito sa Caliraya Nature Park, napakaganda na experience. Presko yung hangin, tapos malamig din, tapos unexpected yung kagabi, biglang lumakas yung hangin tapos may kasamang ulan pero hindi naman siya nagtuloy-tuloy. Anyway mga kapatid, itong campsite napakapayapa, napakatahimik at napakabait ng caretaker nila. Thumbs up kasi kapag may mga kailangan kayo, madali silang mautusan or malapitan. Kasi kailangan nyo pang tumawid ng balsa kapag papunta kayo sa parking lot. Kaya if ever na may malimutan kayo, madali lang naman silang utusan at kayo na lang bahala magbigay if ever. Pero hindi naman sila nanghihingi. Kaya kumbaga parang tulong nila yon sa mga campers nila. At hindi siya nagiging crowded kasi for reservation. Siguro mag-accept lang sila ng walk-in kung halimbawang hindi naman ganun karami yung guest. Pero sa experience namin, all goods, malinis yung campsite, presko, mahangin, maraming puno, may CR, malinis, may tubig din. Tapos walang maingay nung quiet time na. Sa uliting camping trip, masarap dito.
Nice. Maraming spooky. Experience lang is good siya. Lagi naman wala kaming camp na hindi siya recommendable. So yun. Yun nga, isa yung nasabi naman na lahat ni Kuya. So see you next na lang na camp. Okay dito, solid, tahimik nga. Tapos yung isa pa, friendly si Brownie. Basta, kilalanin nyo na lang si Brownie dito. Thank you. Tapos hindi na kami nag-activity kasi nga okay na kami dito. Ang habol naman talaga namin ay camping lang talaga sa ma-relax. Pero if ever na pupunta kayo dito at gusto nyo mag-try ng activity nila, kausapin nyo lang si caretaker para sa mga iba pang detalye. Muli mga kapatid, from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace! Yo!